Sa gitna ng tahimik na kalsada ng Maharlika Highway, nagsimulang lumabas ang mga bangkay. Hindi isa, hindi dalawa, kundi isang grupo ng mga akyat bahay sa truck hijackers, na kilala sa kanilang kalupitan, ngayon ay natagpuang patay sa kondisyong ayaw man lang ipaliwanag ng pulisya ng hayagan. Mayroon sa kanila ang durog ang ulo na parang tinapakan ng higanteng bakal. Mayroon namang ang katawan ay durog na parang paulit-ulit na ginulungan. At mas nakakatakot pa, ang ilan ay natagpuang nakabitin sa lumang tulay na may nakasulat na isang salita sa kanilang dibdib gamit ang sarili nilang dugo, ganti. Sino ang gumawa nito? Ang pulisya, ang galit ng mga residente, o isang bagay na mas madilim? Sinabi ng mga saksi na nakarinig sila ng tunog ng busina na umalingaw-ngaw ng 3 beses bago nangyari ang insidente. Ilang driver ng truck ang sumumpa na nakakita ng anino ng isang berdeng truck na dumaan na parang multo. Walang ilaw, walang tunog ng makina, nag-iwan lang ng bahid ng dugo sa kalsada. Ang mga akyat bahay sa truck ngayon ay hindi lamang takot maaresto. Takot sila sa isang bagay na hindi nakikita at walang awa. Ang tanong, gawa ba ito ng tao o ang tagapagtanggol ng kalsada ay bumangon mula sa apoy ng paghihiganti? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe. Pagkatapos ay panoorin ang video hanggang sa matapos. Dahil sa bawat segundo ng palabas na ito ay may napakaraming karunungan at mahalagang aral na sama-sama nating matututunan. Huwag ding mag-atubiling magsulat ng isalawat sa comment section. Ang hating gabi sa Maharlika Highway ay parang isang madilim na pahina na walang bituin. Manipis na hamog ang nakabitin sa pagitan ng matatayog na puno ng nyog, tinatakpan ang paningin sa loob ng ilang metro. Sa gitna ng nakakakilabot na katahimikan, ang ugong ng makina ng truck na puno ng leaf tank ay humati sa gabi. Ang mga ilaw nito ay tumama sa mahaba at tila walang katapusang kalsada, sumasalamin sa liwanag sa basang aspalto mula sa ulan kaninang hapon. Sa likod ng manibela, si Mang Isagani, isang 48 taong gulang na lalaki, ay nakaupo na may matalim ngunit pagod na mga mata. Ang kaliwang kamay niya ay nakahawak sa manibela, habang ang kanang kamay ay may hawak na sigarilyo na mahina ang usok. Sa dashboard, ang rosaryo ay mahina na umuugoy sa pagyanig ng kalsada. Alam niya na ang gabi sa Maharlika Highway ay hindi lamang madilim, kundi isang arena sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ya Allah, iligtas mo ang paglalakbay na ito, bulong niya ng mahina. Sa loob ng huling 3 buwan, ang balita tungkol sa mga akyat bahay sa truck, ang mga tulisan sa kalsada, ay naging bangungot ng mga driver. Hindi sila ordinaryong magnanakaw, sila ay mabilis, tuso, at walang awa. Marami ng driver ang nawala ng gamit, maging ng buhay. Alam na alam ni Mang Isagani na ang mga gabing tulad nito ay oras ng kanilang pagtatrabaho. Ang hangin ng gabi ay humihip sa loob ng taksi, dala ang amoy ng kagubatan at goma. Sa salamin, madilim lamang, ngunit ang kanyang kutob ay iba, may isang bagay o isang tao na nagmamasid. Ang Maharlika Highway ng gabing iyon ay napakatahimik, paminsan-minsan lamang nakikita ang ilaw ng sasakyan mula sa kabilang direksyon. Ngunit nang dumaan ang truck sa isang makipot na kurbada malapit sa lumang tulay, 2 motorsiklo ang dahan-dahang lumabas mula sa likuran. Ang mga ilaw nito ay malabo, na parang sinadyang patayin ang bahagi. 2 nakamaskarang sakay ang nakatitig sa truck. Samantalang ang anino sa likuran nila ay parang anino ng mga ngaso sa gitna ng gabi. Sila ay sina Tisoy at Berto, ang mga tulisan sa kalsada na kilala sa lugar na iyon. Mula pa kaninang hapon ay sinusubaybayan na nila ang kargamento ng truck na ito. Ang mga reef tank ay nangangahulugang pera. Mabilis ibenta, mabilis mawala. Ngayon, Berto, sigaw ni Tisoy mula sa unang motorsiklo. Sa loob ng ilang segundo, inabutan ng kanilang motorsiklo ang kanang bahagi ng truck. Tumayo si Tisoy sa nakamotor na motorsiklo, pagkatapos ay lumukso sa likod ng truck ng napakabilis. Maayos siyang lumanding. Na parang hindi ito ang unang pagkakataon na nagnakaw siya sa gumagalaw na sasakyan. Hindi napansin ni Mang Isagani. Narinig lamang niya ang malakas na kalabog sa likuran. Hangin o sanga, naisip niya. Ngunit nang makita niya ang gumagalaw na anino sa salamin, pakiramdam niya ay huminto ang pagdaloy ng kanyang dugo. May isang tao sa likod. Ya Allah! Akyat bahay sa truck. Pinindot niya ng malalim ang pedal ng gas, sinusubukang bilisan ang takbo. Ngunit, ang truck na may kargamento ay napakabigat para tumakbo ng mabilis.
Samantalang sa likuran, si Tisoy ay nagsimula ng kumatok sa likod, nagbibigay ng senya sa kanyang kasamahan sa ibaba na lumapit. Lumapit ang pangalawang motorsiklo sa kaliwang bahagi. Ang sakay nito ay nakahanda na may hawak na mahabang bakal. Mabilis silang nagtrabaho, maliksi, at koordinado na parang pangkat ng mga hitman. Ilang daang metro sa likod ng truck, isang lumang motorsiklo, isang Honda Razrel, ang dahan-dahang nagmamaneho. Sakay nito si Mang Ramon, isang 55 taong gulang na lalaki, na may sakay na anak, si Sarge Kiko Ramos, isang batang sundalo ng Pilipinas na kakauwi lang mula sa bakasyon. Kakabihis lang ni Kiko ng kanyang uniforme kaninang hapon, ngunit ang kanyang espiritu militar ay hindi pa nawawala. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang agila sa gabi. Nang dumaan ang kanilang motorsiklo sa tulay, nakakita siya ng isang bagay na hindi tama sa harap. Ang malaking truck ay nanginginig ng husto at mula sa likuran nito ay lumitaw ang dalawang motorsiklo na gumagalaw ng kahina-hinala. "Tay, magnanakaw sila," sigaw ni Kiko. Mabilis na lumingon si Mang Ramon. "Inalilahi, kailangan nating tumulong, anak." Nang walang pag-aalinlangan, binilisan nila ang motorsiklo papalapit sa truck. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng metal na nagbanggaan at malabong sigaw. Sinusubukan ni Tisoy na buksan ang takip ng lona gamit ang maliit na bareta. Ang truck ay lumihis, ngunit nanatili si Tisoy na parang demonyo na hindi matitinag. "Tigilan mo yan, walang hiya ka," sigaw ni Kiko habang sinisindihan ang ilaw ng motorsiklo patungo sa likod ng truck. Lumingon si Tisoy. Namumula ang kanyang mga mata. "Huwag kang makialam, sundalong bukid." Lalo pang lumapit ang motorsiklo ni Mang Ramon. Naghanda si Kiko na lumukso. Ngunit biglang lumiko si Berto na nasa pangalawang motorsiklo at malakas na sinipa ang kanilang motorsiklo. Ang banggaan ay nagpabagsak kina Mang Ramon at Kiko sa matigas na aspalto. Gumulong ang kanilang motorsiklo. Lumabas ang mga kislap ng apoy mula sa pagkaladkad ng metal sa kalsada. Agad na bumangon si Kiko. Masakit ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningas pa rin sa galit. Nakita niya si Berto na umikot, naghahanda na umatake muli. Kumuha si Kiko ng bato mula sa tabi ng kalsada at inihagis ito ng buong lakas. Tumama ang bato sa dibdib ni Berto, na naging sanhi upang siya ay mawalan ng balanse at mahulog mula sa motorsiklo. Samantala, si Tisoy na nasa truck ay napansin na nagiging magulo na ang sitwasyon. Malakas niyang binato ang bubong ng taksi gamit ang bareta. Sumigaw si Mang Isagani sa takot. "Tulong! Tulong!" Sa isang mabilis na kilos, lumukso si Tisoy mula sa likod ng truck at ibinato ang kanyang bareta sa salamin ng truck. Ang salamin ay nabasag na parang sapot ng gagamba. Ibinagsak ni Mang Isagani ang manibela sa kaliwa, lumihis ang truck sa tabi ng kalsada. Kasabay nito, si Kiko ay tumakbo na papalapit. Lumukso siya sa gilid ng taksi, sinipa si Tisoy hanggang sa pareho silang bumagsak at gumulong sa kalsada. Isang brutal na labanan ang sumiklab sa gitna ng aspalto. Ang tunog ng suntukan, hiyawan, at ang ugong ng makina ng truck ay naghalo na parang isang simponya ng kaguluhan. Sinuntok ni Tisoy si Kiko ng bareta. Ngunit sinalag ito ni Kiko at ginantihan ng suntok sa panga. Lumipad ang dugo, ang hangin ng gabi ay parang nasusunog sa galit. Samantala, sa kabilang panig, si Mang Ramon na sinusubukan pa ring bumangon ay humarap kay Berto na ngayon ay may hawak na mahabang bakal. "Huwag kang lumapit sa anak ko," sigaw niya. Ngunit si Berto na galit ay walang awang sumuntok. Tumama ang bakal sa ulo ni Mang Ramon. Agad na bumagsak ang matandang katawan, sariwang dugo ang bumasa sa kalsada, dumaloy sa mga bitak ng aspalto. "Tatay," sigaw ni Kiko. Ang sigaw na iyon ay parang humihiwa sa hangin. Ang mundo ay tila huminto saglit. Si Tisoy na natumba ay sinamantala ang sandali upang muling sumuntok. Ngunit si Kiko na bulag sa galit ay sinalag, umikot ang katawan, at ipinukpok ang tuhod sa tiyan ni Tisoy. Bumagsak si Tisoy, ngunit bago pa man makagalaw si Kiko patungo sa kanyang ama, isang malakas na busina mula sa kanluran ang umalingaw-ngaw. Isang malaking ilaw ang nakakasilaw sa paningin. Isang container truck ang mabilis na dumating at hindi nakaiwas si Kiko. Ang kanyang katawan ay tumilapo ng ilang metro, tumama sa aspalto, pagkatapos ay tumahimik. Ang mundo ay umikot, malabo ang paningin. Nakita lamang niya ang isang kislap ng anino ng kanyang amang nakahiga. Ang kanyang dugo ay umagos pagkatapos ay nagdilim.
Nang dumating ang sirena ng ambulansya, ang mga nagdaang motorista ay tumingin ng may takot. Tumigil ang truck ng gas sa tabi ng kalsada. Magulo ang kargamento nito. Si Mang Ramon ay wala ng buhay. Samantala, mahina pa ring humihina si Kiko. Ang kaliwang binti niya ay nakasabit sa ilalim ng gulong. Tumakbo ang mga residente, ang ilan ay tumawag sa pulisya. Ilang oras pagkatapos, puno ng amoy ng dugo at antiseptic fluid ang ospital. Sumigaw ang doktor, nagbibigay ng utos. Sinubukan nilang iligtas ang buhay ni Kiko, ngunit masyadong malala ang sugat sa kanyang binti. Kailangang putulin kaagad. At nang gabing iyon sa malamig na operating room, mahina na umalingaw ang tunog ng medical saw. Ang mundo ng isang sundalo ay nawasak hindi dahil sa bala ng kaaway, kundi dahil sa malupit na bakal sa kalsada ng bansang pinoprotektahan niya. Nang sumapit ang bukang liwayway, binuksan ni Kiko ang kanyang mga mata. Malabo ang kanyang paningin, ngunit ang una niyang nakita ay ang puting tela sa tabi ng kama. Ang katawan ng kanyang ama ay nakabalot ng maayos. Sinubukan niyang bumangon, ngunit bumigti ang kanyang tiyan at nanginginig ang kanyang paningin nang tumingin siya sa ibaba. Isang paa lamang ang natitira sa tahimik na silid na yon. Walang tunog maliban sa tiktak ng orasan sa dingding. Pagkatapos ay dahan-dahang yumuko si Kiko. Pumatak ang kanyang luha sa sahig, ngunit hindi luha ng kahinaan, kundi luha ng apoy. Dahil sa kanyang puso, ang sumpa ay isinilang na hahanapin ko sila isa-isa. Ang kalsadang ito ang magiging libingan nila. At mula noon, ang Maharlika Highway ay hindi na naging isang simpleng kalsada lamang. Ito ay naging isang tahimik na digmaan, kung saan ang isang sundalong walang paa ay nangangaso sa kasalanan na kumuha sa kanyang ama at kalahati ng kanyang kaluluwa. Ang hangin ng gabi ay may amoy pa rin ng bakal, na may halong alikabok at amoy ng lupa na inapakan ng gulong ng sasakyan. Sa ilalim ng malabong ilaw ng truck, si Kiko ay humihinga ng mabigat. Ang kanyang katawan ay durog ngunit ang apoy sa kanyang dibdib ay hindi pa namamatay. Sa malabong paningin, nakita niya ang kanyang ama, si Mang Ramon, na nakahiga ilang metro sa harap. Dugo ang umaagos mula sa kanyang sentido, tumutulo sa aspalto na parang ulan na nawalan ng direksyon. Ang oras ay tila huminto. Nawala ang tunog ng kuliglig. Natahimik ang mundo. Tatay. Ang boses ay mahina, nanginginig kalahating basag. Ngunit walang sagot. Tanging ang huling hininga mula sa bibig na puno ng dugo. Ikinakalagkad ni Kiko ang kanyang katawan papalapit. Nanginginig ang kanyang kamay na tinapik ang pisngi ng kanyang ama na nagsisimula ng lumamig. Tatay. Uwi na tayo. Uwi na tayo, tatay. Ngunit ang titig ay walang laman. Nakatitig sa langit na walang bituin. Pagkatapos ay may sumabog sa loob ni Kiko. Ang kalungkutan ay naging baga. Nagsara ang kanyang mga kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. At sa gitna ng hamog ng gabi, lumingon siya sa dalawang anino na nakatayo pa rin sa malayo, sina Tisoy at Berto. Mga bastos na sumira sa gabi at kumuha sa sarili niyang dugo. Si Tisoy na may mabagsik na mukha ay nakatingin sa kanya mula sa ibabaw ng motorsiklo. Kasalanan mo rin, nakialam ka, sundalo. Hindi ito ang lugar mo. Hindi sumagot si Kiko. Tumayo lamang siya ng dahan-dahan ngunit matatag. Gumijiwang ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na parang talim ng bakal. Lumakad siya papalapit, hakbang-hakbang. Na parang hindi banta ang kamatayan, kundi isang tawag. Si Berto na kinakabahan ay may hawak na mahabang bakal. Sige na, Tisoy, tumakas na tayo. Maraming tao na ang darating. Ngunit mumiti si Tisoy ng pilit, duguan ang kanyang mga labi. Hindi pa tapos. Tatapusin natin dito. Inihagis niya ang kanyang helmet sa lupa at sumulong. Hindi naghintay si Kiko. Nang kasing bilis ng kidlat, kinuha niya ang bato sa lupa at inihagis ito. Tumama ang bato sa balikat ni Tisoy. Sumiklab ang away sa gitna ng madilim at tahimik na kalsada. Ang unang banggaan ay parang isang maliit na pagsabog. Dalawang katawan na parehong nagliliyab sa galit. Inilabas ni Tisoy ang kanyang bareta patungo sa ulo ni Kiko. Ngunit yumuko si Kiko, umikot ang katawan at ipinukpok ang siko sa dibdib ng kanyang kalaban. Malakas na narinig ang tunog ng nabasag na buto. Si Tisoy ay natumba ngunit agad na sinipa ng malakas ang tiyan ni Kiko.
Pareho silang bumagsak, tumama sa aspalto, nagpatungan at nagsuntukan na parang mga hayop na nag-aagawan ng buhay. Ang bawat suntok ay hindi lamang atake. Ito ay panalangin ng paghihiganti. Pinatay mo ang ama ko, sigaw ni Kiko sa pagitan ng kanyang mabigat na paghinga. Siya ang naghahanap ng kamatayan, ganti ni Tisoy na may pilyong tawa. Ang tawa na iyon ay nagpabagsak sa mundo ni Kiko. Kinuha niya ang ulo ni Tisoy at ipinukpok sa aspalto ng paulit-ulit. Akala mo ba laro ito, ha? Tingnan mo ito. Sumambulat ang dugo, dinumihan ang mukha ni Kiko. Ngunit sa sandaling iyon, ang tunog mula sa kanluran ay nagpahinto sa kanila. Isang mahabang busina ang umalingaw-ngaw sa gabi. Isang container truck ang mabilis na dumating. Ang mga ilaw ng truck ay parang ilaw ng impyerno na dumating upang sunduin. Si Tisoy ay nakalukso sa gilid, ngunit huli na si Kiko. Tumilapon ng malakas ang kanyang katawan, lumipad ng ilang metro pagkatapos ay tumama sa lupa. Ang mundo ay naging puti pagkatapos ay itim. Mula sa likod ng usok at dugo, dahan-dahang bumangon si Tisoy. Tiningnan niya ang katawan ni Kiko na nakahiga pagkatapos ay dumura sa lupa. Walang hiyak ang sundalo, bulong niya bago lumukso sa kanyang motorsiklo at tumakas kasama si Berto. Ilang minuto pagkatapos, ang kalsada ay naging isang sakuna. Dumating ang mga residente. Narinig ang tunog ng sirena. Isang driver na huminto sa kurbada ang sumigaw ng hysterical. Dali! May malubhang nasaktan. Ngunit ng gabing iyon, para kay Kiko, huli na ang lahat. Nawala ang kanyang ama. Nawala ang isang paa at higit pa rito nawala ang kanyang paniniwala na tutulungan ng batas ang maliliit na tao. Dahan-dahang sumikat ang araw, na parang ayaw tingnan ang mundo na bagong duguan. Sa operating room ng Philippine General Hospital sa Bacolod, ang amoy ng gamot at dugo ay naghalo. Mabilis na nagtrabaho ang mga doktor, umugong ang tunog ng mga kagamitang medikal, at ang ilaw ng operasyon ay tumama sa katawan ni Kiko na hindi nabuo. Ang hita ay durog na, sabi ng doktor na may mabigat na tono. Kailangan nating amputahin kaagad. Sumayaw ang surgical knife sa ibabaw ng laman. Samantala, sa labas ng silid, nakahanda na ang puting tela ng pabalat. Hindi para kay Kiko, kundi para sa kanyang ama. 3 oras pagkatapos, tumigil ang tunog ng makina. Lumabas ang doktor na may pagod na mukha. Ginawa namin ang lahat ng makakaya namin, sabi niya sa nurse. Ang kanyang paa ay hindi na nailigtas. Nagising si Kiko kinagabihan. Pakiramdam niya ay mabigat, malabo, at tahimik ang mundo. Ang tunog ng monitor ng tibok ng puso ay mabagal na tumibok sa kanyang tenga. Sinubukan niyang bumangon, ngunit matigas ang kanyang katawan. Nang lumingon siya sa ibaba, nakita lamang niya ang puting kumot na tumatakip sa kanyang kaliwang hita. Wala. Sa sandaling iyon, hindi siya makahinga. Nanginginig ang kanyang kamay na inalis ang kumot, umaasa na panaginip lang ang lahat ng ito. Ngunit ang nakita ay isang malaking sugat, nakabalot sa makapal na bendahe, at isang walang laman na espasyo kung saan dati ang kanyang paa. Tumingin siya sa paligid. Sa upuan malapit sa kama ay may tela ng pabalat. Dahan-dahang lumapit ang doktor. Malambot ang boses nito ngunit malamig. Hindi nakaligtas ang iyong ama. Ang mga salitang iyon ay mas malakas na sampal kaysa sa anumang suntok na natanggap niya sa digmaan. Agad na natahimik ang mundo. Ipinikit ni Kiko ang kanyang mga mata. Pumatak ang kanyang luha hindi dahil sa pagkawala ng paa, kundi dahil sa pagkawala ng tanging dahilan ng buhay na natitira. Ilang araw pagkatapos, simple ang seremonya ng libing sa kanilang maliit na nayon sa Batangas. Maulap ang langit, basa ang pulang lupa mula sa ulan. Nakaupo si Kiko sa wheelchair sa tabi ng libingan. Nakasuot pa rin ang uniforme ng ospital, sinasabayan ng tunog ng takbir ang katawan ng kanyang ama na dahan-dahang ibinaba. Sa gitna ng mga nagluluksa, dumating ang ilang sundalo upang kumatawan sa unit kung saan nagsilbi si Kiko. Tinapik ng commander ng unit ang kanyang balikat. Sobra na ang nagawa mo, Sarge. Magpahinga ka na. May utang sa iyo ang bansa. Ngunit sa puso ni Kiko, ang salitang pahinga ay parang insulto. Bansa. Saan ang bansa nang patayin ang aking ama sa kalsada? Saan ang pulisya nang umaksyon ang mga akyat-bahay sa truck sa gabi nang walang takot sa batas? Ang bawat pagpapahayag ng pakikiramay ay parang bulong ng kasinungalingan sa kanyang tenga.
Ilang linggo ang lumipas, sumailalim si Kiko sa paggaling. Ang kanyang bahay ngayon ay puno ng amoy ng balm at ang tunog ng kahoy na tungkod na tumatama sa sahig sa bawat paglakad niya. Sa salamin, tinitigan niya ang kanyang sarili. Ang katawan na dati ay matikas, ngayon ay pilay, ngunit sa likod ng mga matang iyon ay may isang bagay na hindi namatay, ang nagniningas na galit. Isang gabi habang tulog ang lahat, nakaupo siya sa veranda ng bahay. Mahina ang ulan. Sa harap niya, ang bagong tatanggap niyang prosthetic leg ay nakahiga pa rin sa mesa. Tinitigan niya ito ng matagal pagkatapos ay mahina na nagsalita. Akala nila tapos na ako. Akala nila may kapansanan ako. Pero simula pa lang ito. Kinuha niya ang pocket knife na lagi niyang itinatago sa bulsa ng kanyang uniforme. Ang kutsilyo na iyon ay pamana ng kanyang ama na may maliit na ukit na nakasulat, para ipagtanggol, hindi para ipaghiganti. Ngunit ng gabing iyon, pakiramdam ni Kiko ay nawawalan ng kahulugan ang ukit na iyon. Ang pagtatanggol ay tapos na. Ang natitira na lang ngayon ay ang paghihiganti. Nagsimula siyang maghanap ng balita, sinusuri ang mga ulat ng pagnanakaw sa Maharlika Highway. Bawat pangalan, bawat lokasyon ay kabisado niya. Si Tisoy, si Berto, at ang kanilang mga kasamahan ay isa-isang pupuntahan niya. Nagsimula si Kiko na sanayin ang kanyang katawan gamit ang matigas pa ring prosthetic leg, pinilit niyang maglakad sa likod bahay. Nadadapa, bumabangon, ngunit hindi sumusuko. Bawat pagkadapa, tinitignan niya ang langit at sumumpa sa kanyang puso, isang hakbang para sa aking ama, isang hakbang para sa aking karangalan. Araw-araw, lumipas. Hindi na lang siya isang nakaligtas. Siya ay naging isang bagong anino sa kalsadang iyon. Isang umaga, dumalaw ang kanyang matandang kapitbahay, si Andres. Si Andres ay may-ari ng isang kumpanya ng logistic ng truck. Tinitigan niya si Kiko na nakaupo sa wheelchair nang may simpatya. Narinig ko na kailangan mo ng trabaho. Kung gusto mo, bibigyan kita ng isang truck para imaneho. Isipin mo na lang na ito ay tulong sa isang matandang kaibigan. Matagal siyang tinitigan ni Kiko. Lumitaw ang maliit na ngiti sa kanyang mukha. Salamat, Andres. Pero isa lang ang hihingin ko. Ano yon? Huwag kang magtanong kung bakit gusto kong magtrabaho sa gabi. Natigilan sandali si Andres ngunit sa huli ay tumango. Sige, naniniwala ako sa'yo. At nang gabing iyon, bumalik si Kiko sa kalsada. Ang berdeng hino truck ni Andres ay dahan-dahang dumaan sa dilim ng Maharlika Highway. Sa dashboard, isang maliit na larawan ng kanyang ama ang nakabitin sa tabi ng isang lumang rosaryo. Sa ilalim ng upuan, nakatago ang isang steel rod at isang lumang pistola na pamana ng kanyang unit dati. Mahina ang radyo na nagpapatugtog ng lumang kanta. Ngunit sa ulo ni Kiko, isang tunog lamang ng paghihiganti ang tumitibok na kasabay ng kanyang puso. Nang magsimulang lumabo ang mga ilaw ng ibang sasakyan sa salamin, alam ni Kiko na hindi na lang siya isang driver. Siya ay isang anino na nabuo ng pagkawala at ang mga gabi sa Maharlika Highway ay malapit nang matutunan ang tunay na kahulugan ng takot. Dahan-dahang bumaba ang gabi sa Maharlika Highway na parang isang itim na kumot na lumamon sa lahat ng kulay ng buhay. Ang mahabang kalsada sa pagitan ng kagubatan ng Nyog at Latyan ay tahimik. Tanging ang mga ilaw ng truck na bihira lamang dumaan ang nagpapaliwanag, malamig ang hangin, tagos sa buto. Mula sa malayo, ang ugong ng makina ng berdeng hino truck ay matatag na tumitibok sa gitna ng makapal na hamog. Sa likod ng manibela, si Kiko ay nakaupo na may kalmadong mukha. Ngunit sa likod ng katahimikan na iyon, ang kanyang dibdib ay puno ng nagliliyab na apoy na hindi kailanman nawawala. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakahawak sa manibela, habang ang kanyang kanang kamay ay nakahawak sa isang steel rod na nakatago sa gilid ng pinto. Sa salamin, isang lumang larawan ang nakabitin, ang mukha ng kanyang ama, si Mang Ramon, na nakangiti sa mga alaala ng nakaraan. Sa ilalim ng larawan na iyon, isang maliit na sulat na may itim na tinta ang malabo na nabasa, hindi lahat ng tahimik ay sumusuko. Tiningnan ni Kiko ang tuwid na kalsada sa harap. Ang kanyang mga mata ay matalim na tumagos sa dilim. Ito ang pangalawang gabi na bumalik siya bilang driver pagkatapos tanggapin ang alok na trabaho mula kay Andres. Ngunit para kay Kiko, ang trabahong ito ay hindi lamang para kumita. Ito ay isang personal na misyon. Ngayong gabi, ang Maharlika Highway ay hindi na lamang isang kalsada, kundi isang lugar ng pangangaso. Ang truck na puno ng gulay ay dahan-dahang umandar.
Ang tunog nito ay umugong sa pagitan ng mga puno. Ang lumang radyo sa dashboard ay nagpatugtog ng balita tungkol sa dumaraming pagnanakaw sa lugar na yon. Mahina lang umiti si Kiko. Magpatuloy kayo sa pagkukwento tungkol sa kanila dahil ngayong gabi, magbabago ang kwentong iyan. Sinindihan niya ang karagdagang ilaw ng truck at pinabagal ang takbo ng truck. Ang kalsada sa harap ay nagsisimula ng bumaba, dumadaan sa isang makipot na tulay. Ito ang delikadong bahagi, ang lugar na dating ginagamit ng pangkat ng mga akyat bahay sa truck upang isagawa ang kanilang mga operasyon. Tama nga, mula sa likod ng mga palumpong sa tabi ng kalsada, lumabas ang dalawang motorsiklo na walang plaka. Patay ang kanilang mga ilaw. Tanging ang ugong ng ligaw na tambutso ang umalingaw-ngaw. Dumating ka rin, bulong ni Kiko ng mahina. Inabutan ng unang motorsiklo ang kanan, ang pangalawa sa kaliwa. Sumigaw ng malakas ang isa sa mga magnanakaw, tigil. Driver, bumaba ka o bubuksan ko ang tiyan mo. Hindi sumagot si Kiko. Sa halip, tumingin siya sa salamin na may mahinang ngiti. Sa isang iglap, kinuha ng kanyang kanang kamay ang steel rod mula sa ilalim ng upuan. Pagkabukas lang ng kaunti ang kanang pinto, boom. Isang malakas na suntok ang tumama sa panga ng magnanakaw na sumusubok umakyat sa taksi. Malakas na narinig ang tunog ng nabasag na buto. Ang katawan ng bastos na iyon ay tumilapon sa aspalto, gumulong hanggang sa tumilapon sa kanal. Sumigaw ang pangalawang magnanakaw, Tisoy! Tisoy! Ngunit bago pa man makalapit, pinindot ni Kiko ng malakas ang busina habang iniikot ang manibela sa kanan. Ang bakal na pinto ng truck ay tumama sa katawan ng pangalawang magnanakaw ng buong lakas. Tumilapon siya, nahagis ang kanyang itak sa hangin at ang kanyang katawan ay tumama sa aspalto ng may nakakakilabot na tunog. Pinindot ni Kiko ng malalim ang pedal ng gas. Ang hino truck ay umalingaw-ngaw na parang isang mabangis na hayop. Ang mga gulong sa harap ay umakyat ng bahagya pagkatapos ay gumalaw. Ginulungan ang paa ng magnanakaw na buhay pa. Isang mahabang sigaw ang humati sa gabi. Sumambulat ang dugo, umagos sa pagitan ng mga gulong na patuloy na umiikot. Ngunit hindi lumingon si Kiko. Patuloy niyang pinatakbo ang truck, iniiwan ang mga durog na katawan sa likuran. Para sa aking ama, bulong niya. Isa na ang nabayaran. Ilang oras pagkatapos, sa isang kainan sa gilid ng kalsada malapit sa Lipa, Batangas, pinag-uusapan ng mga driver ang insidente na may tensyonadong mukha. Narinig mo ba? Dalawang akyat bahay sa truck ang namatay, ginulungan ng truck kagabi. Sabi nila, iisa lang ang driver pero parang may maraming buhay. Ang burning truck na yon? Sabi nila, may maliit na sulat sa likuran, ganti ay hindi galing sa pulis. Nakaupo si Kiko sa sulok ng kainan. Tahimik na umiinom ng kanyang kape. Narinig niya ang lahat ng pag-uusap ng walang anumang salita. Sa kanyang mukha ay walang emosyon, ngunit sa kanyang mga mata ay may kislap ng kasiyahan, malamig at madilim. Mula ng gabing iyon, nagsimulang maging leyenda ang pangalan ng burning truck sa Maharlika Highway. Sa bawat pagdaan ng truck na yon, nagtatago ang mga tulisan sa kalsada. Ngunit para kay Kiko, simula pa lang ito. 3 araw ang lumipas, muling natahimik ang Maharlika Highway. Ngunit ang katahimikan na yon ay hindi nangangahulugang kapayapaan, tanging pahinga bago ang susunod na bagyo. Sa maliit na kampo ng mga akyat bahay sa truck sa Quezon Province. Tense ang atmosfera. 6 na lalaki ang nagtipon sa ilalim ng malabong ilaw. Ang kanilang mga mukha ay matigas, ang ilan ay puno ng tatoo. Ang isa sa kanila ay may hawak na gawang bahay na pistola. 2 sa atin ang patay. May nagsasabi na ginulungan ng burning truck. Sabi nila ang driver ay dating sundalo. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa silid. Lahat ay nagkatinginan. Ang pinakamatanda sa kanila, si Haring Bagyo, ay binasag ang mesa. Kung hahayaan natin ito, bukas, lahat tayo ay mawawala. Hanapin niyo kung sino siya. Hulihin niyo siya ng buhay kung kayan niyo. Samantala, sa ibang lugar, sinusuri ni Kiko ang kanyang truck. Sa ilalim ng simpleng ilaw ng garahe, nagpapalit siya ng langis at sinusuri ang presyon ng gulong. Ang tunog ng radyo sa sulok ng garahe ay nagpatugtog ng bagong balita. Natagpuan ng pulisya ang 2 bangkay ng mga tulisan sa kalsada sa Maharlika Highway. Pinaghihinala ang biktima ng hit and run, hinala ng mga residente, may misteryosong driver na nangangaso sa kanila. Mahina lang umiti si Kiko pagkatapos ay pinatay ang radyo.
Hindi hit and run, sabi niya ng mahina, kundi hit and payback. Isinara niya ang hood ng makina, kumuha ng sigarilyo, pagkatapos ay tumayo, tinitigan ang langit sa gabi. Manipis na hamog ang bumaba muli at ang tunog ng kuliglig ay parang kanta ng digmaan. Handa na ang kanyang truck at nang gabing iyon ay muli siyang nagmaneho. Ang kalsada ng Maharlika Highway sa gabi ay parang ibang mundo, itim, tahimik, at walang batas. Ang matataas na puno sa kaliwat kanan ay parang madilim na manonood na nakasaksi sa isang labanan hanggang kamatayan. Ang mga ilaw ng kalsada ay paminsan-minsan lamang lumilitaw, mas madilim kaysa maliwanag. Tiningnan ni Kiko ang bawat kurbada ng maingat. Alam niya na ngayong gabi susubukan nilang gumanti. Ngunit iyon ang kanyang hinihintay. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng motorsiklo. Sa pagkakataong ito, mas marami. 3, marahil 4. Patay ang kanilang mga ilaw. Sige, bulong ni Kiko. Dahan-dahang kinuha ng kanyang kamay ang bakal na tungkod sa tabi ng upuan. Nang lumapit ang mga motorsiklo, sumigaw ang isa sa mga magnanakaw, "Ngayon, kuya." Umakyat. 2 tao ang lumukso sa likod, habang ang 2 pa ay umabante, sinusubukang harangin ang truck. Ngunit si Kiko ay handa na. Binuksan niya ng kaunti ang bintana, tiningnan ang salamin, pagkatapos ay huminga ng malalim. Sa isang iglap, pinindot niya ang handbrake ng buong lakas. Agad na huminto ang truck. Ang katawan ng 2 magnanakaw na nasa likod ay tumilapon sa harap, tumama sa matigas na metal nang may malakas na tunog na yumanig sa gabi. Ang isa ay nakahiga na hindi gumagalaw, ang isa naman ay umuungol pa rin. Bumaba si Kiko mula sa taksi. May hawak na bakal na tungkod. Mabigat ang kanyang hakbang ngunit kalmado. Sinusubukan ng magnanakaw na buhay pa na gumapang. Duguan ang kanyang kamay. "Tulungan mo ako, kuya. Inutusan lang ako." Tiningnan siya ni Kiko ng walang ekspresyon. Lahat ay laging inuutusan, ngunit hindi lahat ay pumapatay sa ama ng iba. Isang malakas na hampas. Tumama ang bakal na tungkod sa ulo ng magnanakaw na yon. Tahimik. Tumigil ang 2 motorsiklo sa harap. Natakot ang iba pang mga magnanakaw. "Baliw siya, kuya. Pinatay niya ang tao natin." Sinubukan nilang tumakas, ngunit nakasakay na muli si Kiko sa kanyang truck. Sinindihan niya ang makina at pinabilis. Sa kislap ng ilaw, ang berdeng Hino truck ay umandar na parang halimaw. Binalyan niya ang pinakahuling motorsiklo. Tunog ng bakal na nagbabanggaan, tumilapon ang katawan, umalingaw-ngaw ang mga sigaw. Sinubukan ng pangalawang motorsiklo na tumakas patungo sa kabubatan, ngunit ibinagsak ni Kiko ang manibela sa kanan. Ang mga gulong sa harap ay tumama sa motorsiklo hanggang sa ito ay masira. Dugo at mga piraso ng metal ang nagkalat sa hangin. Muling natahimik ang kalsada. Tanging amoy ng gasolina, dugo, at basang lupa ang natitira. Bumaba si Kiko mula sa truck, tiningnan ang mga bangkay sa kalsada. Ang mga ilaw ng truck ay sumikat sa kanyang mukha na matigas, malamig, at walang awa. Huminga siya ng malalim. 4 na, pero hindi pa lahat. Kinuha niya ang itak na nakahiga, pinunasan ito sa kanyang pantalon, pagkatapos ay inihagis sa palumpong. Sa dashboard ng truck, sumulat siya ng isang bagay gamit ang dugo sa dulo ng kanyang daliri. "Para sa bawat dugong umagos ng walang katarungan, magpapadanak ako ng 2 beses." Ilang oras pagkatapos, sa istasyon ng pulisya ng Lipa, Batangas, sunod-sunod ang mga ulat na dumating. "Kapitan, 4 na bangkay ang natagpuan sa Maharlika Highway. Lahat ay akyat bahay sa truck. Brutal ang pagkamatay. Basag ang ulo, durog ang katawan. Ngunit ang kakaiba, walang saksi kahit isa." Tiningnan ng kapitan ng pulisya ang mga larawan ng crime scene. Pagkatapos ay itinuro niya ang isa sa mga larawan. "Tingnan mo yan, bakas ng malalaking gulong. Truck." Huminga siya ng malalim. Mukhang hindi lang tayo nakikipaglaban sa mga magnanakaw. Mayroon ng mga ngaso dyan sa labas. Samantala, sa malayo, ang berdeng truck ay muling umandar sa dilim. Sa loob ng taksi, binuksan ni Kiko ang sigarilyo, tiningnan ang salamin, pagkatapos ay mahina nang umiti. "Hindi mga ngaso," bulong niya. "Ako lang ang katarungan na inyong pinabayaan." At muling nilamon ng gabi ang Maharlika Highway kasama ang dugo, kasalanan, at isang pangalan na nagsimulang maging leyenda, ang multo ng berdeng truck.
Ang bukang liwayway na karaniwang tahimik sa Maharlika Highway ng araw na iyon ay naging umaga na puno ng bulungan at takot. Natagpuan ng mga residente ang 4 na bangkay sa tabi ng kalsada. Ang ilan ay hindi na makilala. Durog ang kanilang mga buto, nawala ang kanilang mga mukha. Ngunit isang bagay ang nagpatayo ng balahibo ng sinumang nakakita nito. Sa aspalto ay nakasulat sa dugo, para sa bawat dugong hindi nabayaran, hihingian ko ng 2 beses. Mabilis na kumalat ang balita. Mula bibig sa bibig, mula sa kainan hanggang sa himpilan ng pulisya. Nayanig ang Maharlika Highway sa bagong kwento. Hindi na tungkol sa mga akyat bahay sa truck, kundi tungkol sa multo ng burning truck. Hindi siya tao, sabi ng isang driver. Siya mismo ang paghihiganti. Ngunit para sa kapulisan, ang leyenda na yon ay hindi lamang isang misteryosong kwento. Ito ay isang tunay na banta. Si Kapitan Benito, isang senior officer sa INI Batangas, ay tinitigan ang mga larawan ng crime scene na may seryosong mukha. Hindi ito ordinaryong aksidente. Tingnan niyo kung paano sila namatay. Ito ay pagpapatupad. Mayroong kalkulasyon, mayroong paghihiganti. Ang isa sa kanyang tauhan, si Patrolman Jojo, ay lumunok. Pero, komandante, lahat ng biktima ay akyat bahay sa truck. Sinasabi rin ng mga tao na nararapat sa kanila yon. Huwag kang bobo, sigaw ni Benito. Kung hahayaan natin bukas, sinuman ay maaaring maging hukom sa kalsada. Maaaring masira ang bansa dahil sa ganitong personal na katarungan. Ngunit, sa kaibuturan ng kanyang isip, alam ni Benito na ang ganoong tao ay hindi madaling mahuli. Hindi siya ordinaryong tao. Siya ay sanay, alam ang mga taktika ng pagpapatuloy ng buhay, at isang grupo lamang ang angkop sa pattern na ito, mga dating sundalo. Samantala, sa kabilang panig ng Maharlika Highway, sa isang maliit na garahe na natatakpan ng kalawangin na yero, nililinis ni Kiko ang kanyang steel rod. Nanginginig ang kanyang kamay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa epekto ng adrenaline na hindi pa humupa mula ng nakaraang gabi. Sa harap niya, isang tumpok ng pahayagan ang naglalaman ng balita tungkol sa kanya nang walang pangalan. Pagpatay sa mga akyat bahay sa truck sa Maharlika Highway, misteryo ng driver ng truck na naghihiganti. Hinala ng pulisya, propesyonal na tagapagsagawa. Tinitigan niya ang pamagat ng matagal pagkatapos ay mahina na nagsalita. Kung itinuturing niyo akong mamamatay tao, hindi pa niyo alam kung ano ang ibig sabihin ng pagkawala. Masakit ang kanyang prosthetic leg. Sa bawat pagtayo niya ng matagal, ang kanyang lumang sugat ay parang nagpapaalala na ang bawat hakbang na ginagawa niya ngayon ay isang hakbang patungo sa impyerno na siya mismo ang pumili. Alam ni Kiko na gumagalaw na ang pulisya. Ramdam niya na mas madalas nang lumilitaw ang mga patrol sa ilang punto. Ngunit ang Maharlika Highway ay hindi lugar para sa mga nakauniporme upang manalo. Dito, mas pabor ang gabi sa mga walang anuman. Nang gabing iyon, muli niyang binagtas ang mahaba at walang laman na kalsada. Ang kanyang berdeng Hino truck ngayon ay walang sulat, walang palamuti, tanging ang mga ilaw sa harap ang nagniningning ng matalim na tumatagos sa hamog. Ngunit sa loob ng taksi, mahina ang radyo na nag-uulat ng balita na nagpatahimik sa kanya sandali. Pinamunuan ni Kapitan Benito ang operasyon upang hulihin ang mga gumawa ng brutal na paghihiganti sa Maharlika Highway. Pinagbabawalan ng pulisya ang publiko na tularan ang pagpapatupad ng hustisya sa sarili. Ang pangalan na yon, Kapitan Benito. Tiningnan ni Kiko ang harap, lumiliit ang kanyang mga mata. Kilala niya ang pangalan na yon. Si Kapitan Benito ang opisyal na dating namuno sa unit kung saan siya nagsilbi bago siya ideklarang hindi na karapat dapat maging aktibo dahil sa amputasyon. Ang parehong tao na dating tapik sa kanyang balikat sa libing ng kanyang ama at nagsabi, may utang sa iyo ang bansa. Ngunit sa totoo lang, hindi kailanman nabayaran ng bansa ang utang na yon. At ngayon, ang tao na dating tumawag sa kanya na bayani ay nangangaso sa kanya. Sa gitna ng paglalakbay ng gabing iyon sa IE-143 ng Maharlika Highway, ang ilaw mula sa harap ay kakaibang sumasalamin sa kanyang salamin. Alam ni Kiko na hindi kailanman nagkakamali ang kanyang instinto. Pinabagal niya ang takbo, hinayaan ang sasakyan na lumapit. 2 sasakyan, ang isa ay truck ng pulisya, ang isa ay sibil na sedan na walang tanda. Oras na, bulong niya. Bumagal ang kanyang truck pagkatapos ay huminto sa tabi ng kalsada. Ilang pulis ang lumabas mula sa sasakyan na may hawak na flashlight at maikling baril. Ang isa sa kanila ay sumigaw, tigil. Kamay sa ulo.
Gusto naming makipag-usap. Dahan-dahang bumaba si Kiko, tinitigan sila ng walang ekspresyon. May maitutulong po ba ako, sir? Si Kapitan Benito mismo ang lumapit. Ang pangalan mo ba ay Kiko Ramos dati? Ngayon ay driver lang ng truck. Huminga ng malalim si Benito. Alam namin na hindi ka kriminal, ngunit lumalabag ka sa batas. Pinatay mo ang mga taong iyon. Pinatay ng mga taong iyon ang aking ama. Nagnanakaw, nanununtok, hinahayaang mamatay ang matanda sa kalsada. Hindi pa rin karapatan mo ang pumatay bilang ganti. Mahina at malamig na tumawa si Kiko. Kung hindi ko karapatan, sino? Ang batas? Pulis, nasaan kayo nang mamatay siya, Kapitan? Isang matalas na katahimikan ang nakabitin sa hangin. Matagal siyang tinitigan ni Benito. Ngunit bago pa man siya makapagsalita muli, narinig ang tunog ng putok mula sa malayo. Sumigaw ang isa pang pulis sa takot. Pakikipagpalitan ng putok mula sa likod. Tumama ang bala sa salamin ng sasakyan ng pulisya. Mula sa kagubatan, isang grupo ng nakamaskarang lalaki ang lumabas na may gawang bahay na armas. Hindi sila pulis, hindi sila residente. Sila ay ang natitirang mga miyembro ng grupo ng mga akyat bahay sa truck na pinamumunuan ni Haring Bagyo na ngayon ay humihingi ng ganti para sa pagkamatay ng kanyang mga tauhan. Iyan siya, sigaw ni Haring Bagyo. Barilin ang dalawa kung kinakailangan. Agad na naging magulo ang sitwasyon. Sinubukan ng pulisya na sumilong sa likod ng sasakyan habang nagliliparan ang mga bala. Yumuko si Benito sa tabi ng pinto ng kanyang sasakyan, nagbibigay ng senya sa kanyang mga tauhan. Ngunit hindi nagtago si Kiko. Sa halip, tumakbo siya patungo sa kanyang truck. Kiko, huwag kang tanga. Pagpapakamatay iyan. Ngunit sumagot si Kiko ng malakas, namatay na ako mula ng gabing pinatay ang aking ama. Umuugong ang makina ng truck. Sinindihan niya ang mataas na ilaw ng truck at idiniretso ang sasakyan patungo sa grupo ng mga umaatake. Umalinggaw ang mga sigaw. Umalis! Umalis! Ang berdeng truck ay umandar na parang mabangis na hayop, binangga ang mga puno, bato, at tao. Sinubukan ni Haring Bagyo na tumakas, ngunit tumama ang isa sa mga gulong sa harap sa kanyang motorsiklo at sumabog ito sa isang kislap ng apoy. Isang maliit na pagsabog ang yumanig sa hangin. Tumilapon ang katawan ni Haring Bagyo, nasunog pagkatapos ay tumahimik. Tumakbo ang mga pulis upang umiwas. Ang ilan ay natamaan ng bala, ang ilan ay nakahiga. At nang matapos ang lahat, tanging ang tunog ng makina ng truck ang natitira, mahina na umugong bago dahan-dahang namatay. Dahan-dahang lumapit si Kapitan Benito. Ang kanyang pistola ay nakatutok pa rin. Sa loob ng taksi, tahimik na nakaupo si Kiko. Duguan ang kanyang mukha, ngunit bukas pa rin ang kanyang mga mata. Kiko, mahina niyang tawag. Lumingon ang sundalo, umiti ng maliit. Nakatupad na ako sa aking pangako, Kapitan. Anong pangako? Pagprotekta sa mamamayan. Pero ngayon, wala na akong mamamayan na poprotektahan. Dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata. Nagtapos ang kanyang hininga kasabay ng pagbabalik ng tunog ng kuliglig. Ngunit sa labas, ang apoy mula sa nasunog na truck ay nagniningas ng maliwanag at nag-iwan ng isang mensahe sa nasusunog na hood ng sasakyan. Ang katarungan ay hindi kailanman namamatay. 2 araw pagkatapos ng insidente, kumalat ang balita tungkol sa labanan sa Maharlika Highway sa buong bansa. Iba-iba ang bersyon ng media. May nagsabi na si Kiko ay isang madilim na bayani, may nagsabi na isa siyang psychopath. Mayroon ding nagturing sa kanya bilang simbolo ng katarungan para sa maliliit na tao na inaapi. Ngunit sa likod ng lahat ng naratibo na iyon, isang katotohanan ang hindi maitatanggi. Ang Maharlika Highway ay naging mas ligtas. Sa loob ng ilang linggo, wala nang pagnanakaw, makakatulog na ang mga driver sa kanilang mga taksi nang walang takot. Ngunit ang katahimikan na iyon ay may malaking kapalit. 10 buhay, dugo, at paghihiganti ang nakaukit sa aspalto sa loob ng daan-daang kilometro. Nakatayo si Kapitan Benito sa gilid ng crime scene, tinitigan ang mga labi ng nasunog na burning truck. Sa kanyang kamay ay may maliit na kwintas na may metal na plato na nakasulat, Sarge Kiko Ramos, Philippine Army. Mahigpit niyang hinawakan ang kwintas, basa ang kanyang mga mata. Hindi siya mamamatay tao, mahina niyang sabi. Siya ay isang taong huli na ang katarungan. Sa likod niya, ilang driver ang naglagay ng bulaklak sa lugar na iyon.
Ang isa sa kanila ay bumulong, kung hindi dahil sa kanya, marahil ay patay na kami sa kamay ng mga bastos na yon. Mula noon, sa bawat pagdaan ng burning truck sa Maharlika Highway, pipindutin ng mga driver ang mahabang busina ng 3 beses. Hindi upang magbigay ng babala, kundi bilang tahimik na pagpupugay sa isang taong naging leyenda sa kalsada. Ngunit ang gabi sa Maharlika Highway ay hindi kailanman naging tunay na tahimik. Sa ilang pagkakataon, ang mga driver na dumaraan ay umamin na nakakita ng isang bagay. Malaking ilaw ang sumikat sa malayo. Ang tunog ng truck ay mahina na umalingaw-ngaw pagkatapos ay bigla na lang nawala. Ilan ang sumumpa na nakakita ng figura ng isang lalaking nakauniporme ng camouflage na nakaupo sa taksi, nakatitig sa harap na may prosthetic leg sa pedal ng gas. Marahil ay kwento lang iyon, sabi ng isang driver sa kainan. Pero kung dumaan ka sa hating gabi sa Macapagal Bridge at nakarinig ka ng 3 busina, huwag kang lilingon. Isinulat ni Kapitan Benito ang kanyang huling ulat bago magretiro ng maaga. Sa tala na yon nakasulat, hindi namatay ng walang saysay si Kiko Ramos. Pinili lamang niya ang katarungan sa sarili niyang paraan. At minsan sa isang bansa na lumpo ang batas at sangkatauhan, kailangan ang mga taong tulad niya. Isinara niya ang aklat, tumingin sa labas ng bintana. Kulay abo ang langit sa ibabaw ng Batangas at sa malayo, malabo ang tunog ng truck na narinig sa pagitan ng ulan sa hapon. At doon, nabuhay ang leyenda ni Kiko Ramos, hindi bilang isang sundalo, hindi bilang isang mamamatay tao, kundi bilang huling anino ng katarungan sa Maharlika Highway na patuloy na magmamaneho upang bantayan ang gabi mula sa madilim na kamay na hindi kailanman nagsasawa sa pagnanakaw. Dahil minsan ang katarungan ay hindi bumaba mula sa langit, lumilitaw ito mula sa mga taong basad, ngunit matapang pa ring lumalaban. Ang langit sa gabi sa Maharlika Highway ng gabing iyon ay madilim, na parang nagpapahiwatig ng dugong muling dadaloy. Mababa ang itim na ulap, tinatakpan ang liwanag ng buwan at mula sa malayo ay mayroon lamang isang maliwanag na punto. Isang malaking truck na puno ng puting bawang ang dahan-dahang umandar sa paikot-ikot na kalsada. Sa likod nito, 6 na motorsiklo na walang plaka ang lumabas mula sa madilim na gilid ng kagubatan ng nyog. Umuugong ang kanilang mga makina, sinadyang patayin ang mga ilaw. Hindi iyon mga bodyguard, hindi iyon mga kasama sa paglalakbay. Sila ay isang grupo ng mga akyat bahay sa truck na matagal nang naghihintay ng biktima. Ang kanilang pinuno, si Haring Bagyo, isang malaking lalaking may tattoo ng ulo ng ahas sa leeg, ay ngumiti ng mapanukso. Ang truck na ito na may bawang ay malaking pera, kuya. Bilisan mo. Huwag bigyan ng oras ang driver na tumakas, sabi niya sa kanyang mga tauhan na handa na may hawak na mahabang bakal at pocket knife. Mula sa malayo, ang parehong truck ay nagmamaneho ng mabilis. Sa likod ng manibela, si Kiko ay nakaupo ng kalmado. Hindi lamang siya nakatitig sa kalsada. Binibilang niya ang oras, binabasa ang pattern, naghihintay ng sandali kung saan ang gabi ay magiging impyerno. Alam niya na ang grupong Bagyo ay aksyon ng gabing iyon. Alam niya pa nga kung anong ruta ang pipiliin nila dahil ngayong gabi ay hindi aksidente. Ngayong gabi ay isang bitad. Sa matalim na kurbada bago ang Macapagal Bridge, nagsimulang umatake ang mga motorsiklo. 2 tao ang lumukso sa likod. Ang isa ay umakyat sa kaliwang bahagi, sinipa ng malakas ang pinto. Tigil! Bumaba ka o susunugin namin ang iyong truck. Hindi sumagot si Kiko. Tinignan lamang niya ang salamin, nakita ang refleksyon ng mga mukhang uhaw sa dugo na nakita niya noon sa gabing namatay ang kanyang ama. At dahan-dahan siyang ngumiti. Isang malamig na ngiti na walang awa. Sa isang mabilis na kilos, pinatay niya ang pangunahing ilaw ng truck. Nagdilim. Ang mundo ay biglang nabulag. Maliban sa isang taong pinag-aralan ang bawat kurbada ng kalsadang ito sa loob ng ilang buwan. Namatay ang ilaw. Hindi makita, sigaw ng isa sa mga magnanakaw. Sa susunod na sandali, isang malakas na tunog ang yumanig sa hangin. Brak! Pinindot ni Kiko ang handbrake, nagpatilapon sa 2 magnanakaw sa likod na parang manika. Bumagsak sila sa aspalto. Malakas na tumama ang kanilang mga ulo hanggang sa basag. Sumambulat ang dugo na parang tubig mula sa butas na lalagyan. Sinubukan ng 2 pa na lumaban, sumisigaw sa galit, sinisipa ang pinto ng taksi. Ang isa sa kanila ay nagtutok ng flashlight. Ngunit ang kislap ng liwanag na iyon ay naging senyales ng kamatayan.
Umikot si Kiko, kinuha ang mahabang bareta sa tabi ng upuan at ibinato sa salamin ng bintana. Bang! Basag ang salamin at sa isang brutal na pag-indayog, ang dulo ng bareta ay tumama sa mukha ng magnanakaw na yon. Ang kanyang sigaw ay humati sa gabi, pagkatapos ay nawala sa ugong ng makina ng truck na muling umalingaw-ngaw. Patayin ang driver, sigaw ni Haring Bagyo mula sa pinakahuling motorsiklo. Huwag niyong hayaan siyang tumakas. Ngunit mas mabilis si Kiko. Ibinalik niya ang gear, pinindot ng malalim ang pedal ng gas. Ang truck ay umandar na parang halimaw na metal, yumanig sa kalsada. Isa-isa, nagpanik ang mga motorsiklo sa harap at nawalan ng kontrol. Ang unang motorsiklo ay nasagi ng truck at nakaladkad ng 5 metro bago nagkaroon ng maliit na pagsabog dahil sa pagkalat ng gasolina. Sinubukan ng pangalawang motorsiklo na umabante mula sa kaliwa, ngunit ibinagsak ni Kiko ang manibela. Ang mga gulong sa harap ay tumama sa kanila at ang katawan ng dalawang magnanakaw na iyon ay tumilapon sa post ng kuryente. Nabali ang kanilang mga batok sa lugar. Walang hiya. Pinatay niya ang lahat ng tao natin. Ang boses na iyon ay galing kay Haring Bagyo mismo. May hawak siyang gawang bahay na pistola, binaril ang taksi ng truck. Tumagos ang bala sa salamin, nasugatan ang balikat ni Kiko. Ngunit hindi huminto ang driver. Tiningnan niya sandali ang sugat sa kanyang balikat pagkatapos ay pinindot ng mas malakas ang pedal. Kung ito ang huling gabi ko, bulong niya sa mabigat na paghinga. Sisiguraduhin kong mamatay ka rin kasama ko. Ang truck ni Kiko ngayon ay katabi ng isa pang truck, isang ninakaw na truck na minamaneho ng grupong Bagyo. May dala silang mga ninakaw na kagamitan. Ang dalawang sasakyan ay magkatabi, ilang sentimetro lamang ang agwat. Ang dalawang higanteng bakal ay naglalaban sa kalsada. Nagbabanggaan, nagtutulakan. Ang tunog ng metal na nagbabanggaan ay parang kidlat. Nagsimulang lumabas ang apoy mula sa tambutso, umungol ang mga gulong, at nagliparan ang mga piraso ng bakal sa hangin. Door! Door! Muling tumama ang bala sa salamin ni Kiko. Ngunit sa pagkakataong ito, gumanti siya. Kinuha niya ang kanyang lumang pistola, pamana mula sa kanyang panahon ng serbisyo, at binaril ang gulong sa harap ng truck ng kalaban. Ang tunog ng pagsabog ng gulong ay humati sa gabi. Nawalan ng balanse ang truck ni Haring Bagyo, umuugoy ng ligaw pagkatapos ay tumaob. Ang malaking sasakyan ay bumagsak sa gilid ng kalsada, bumangga sa puno ng niyog pagkatapos ay nasunog. Ang apoy ay dumila sa langit, nagpapaliwanag sa buong kagubatan sa paligid nito. Ang tunog ng sigaw at ang pagputok ng sumasabog na gasolina ay lumikha ng isang nakakakilabot na tanawin. Apoy ng katarungan, apoy ng paghihiganti. Dahan-dahang pinahinto ni Kiko ang kanyang truck, tiningnan ang nagliliyab na apoy sa salamin. Para sa aking ama, bulong niya ng mahina, pagkatapos ay yumuko at tiningnan ang sugat sa kanyang balikat. Ang sakit na yon ay wala ng kahulugan ngayon. Natupad niya ang bahagi ng kanyang misyon, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya na hindi pa tapos. Kinabukasan, kumalat ang balita sa lahat ng media. Misteryosong sunog sa Maharlika Highway, 6 ang patay, pinaghihinala ang miyembro ng gang ng magnanakaw. Huli na dumating ang pulisya. Tanging isang nasunog na truck, mga labi ng katawan, at matinding amoy ng gasolina ang natitira. Tiningnan ni Kapitan Benito ang crime scene na may malungkot na mukha. Kumilos na naman siya, sabi niya sa kanyang koponan. At sa bawat pagkilos niya, nawawala ng kahulugan ang ating batas. Mahina lang tumango si Patrolman Jojo. Pero, komandante, mas ligtas na ngayon ang mga residente. Sabi nila, hindi na nangangahas dumaan dito ang mga akyat bahay sa truck. Tiningnan ni Benito ang langit na nagsisimula ng umulap. Ang seguridad na itinayo sa dugo ay hindi kapayapaan. Ilang linggo pagkatapos ng sunog na yon, isang huwad na katahimikan ang bumalot sa Maharlika Highway. Nagsimulang mangahas dumaan ang mga driver sa gabi. Ngunit sa likod ng anino, isang bagong takot ang lumago. Sa kurbada ng IE-178, natagpuan ang 3 bangkay ng mga kabataang lalaki sa kanal na maputi. Nakatali ang kanilang mga kamay sa likod, nakatakip ng tela ang kanilang mga bibig, at puno ng saksak ang kanilang mga dibdib. Sa noo ng isa sa mga biktima, may sumulat ng dugo, ganti. Muling nalito ang pulisya. Walang saksi, walang record, walang pahiwatig. Ngunit masyadong magkatulad ang pattern.
Ito ay gawa ng parehong tao, bulong ni Kapitan Benito habang tinitigan ang forensic report sa kanyang kamay. Hindi siya humihinto. Patuloy siyang nangangaso. Ngunit kinabukasan, 5 pang bangkay ang natagpuan sa maliit na kabubatan malapit sa kalsada. Sa pagkakataong ito, mas nakakakilabot. Nakatali ang mga kamay ng mga biktima gamit ang lubid. Nakatakip ng sako ang kanilang mga ulo, at ang kanilang mga dibdib ay sinunog gamit ang gasolina. Sa tabi ng mga bangkay may nakita ang pulisya. Isang baluktot na bakal na tungkod na may maliit na ukit, lira. Ang balita na iyon ay nagdulot ng gulo sa publiko. Isang pahayagan ang sumulat, multo ng Maharlika Highway. Hindi nakikita, hindi mapipigilan ang gumawa ng paghihiganti. Sa mga kainan sa gilid ng kalsada, ang mga driver ay nagbubulungan. Sabi nila, lumalabas lang siya kung nakakita ng magnanakaw. Kung hindi magnanakaw, hindi niya ginugulo. Sabi nila, gusto lang niyang linisin ang kalsada. Ang pangalan ng multo ng burning truck ngayon ay hindi na lamang chismis. Ito ay naging leyenda. Ilang driver pa nga ang naglalagay ng maliit na berdeng tela sa kanilang salamin bilang tanda ng paggalang o marahil proteksyon. Ngunit para kay Kiko, lahat ng iyon ay alikabok lamang. Hindi siya nagmamalasakit sa mga palayaw. Isang bagay lamang ang pinapahalagahan niya, ang tapusin ang listahan na hindi pa natatapos. Nang gabing iyon, muli niyang binagtas ang tahimik na kalsada sa Quezon Province. Ang kanyang truck ngayon ay may dala na ladrilyo, ngunit sa ilalim ng tumpok ng kargamento ay may nakatago. Modified na baril at isang bote ng reserbang gasolina. Alam niya na buhay pa ang natitirang grupo ni Haring Bagyo. Nagtatago sila, naghihintay ng tamang oras para gumanti. Ngunit hindi naghintay si Kiko. Siya ang lumapit. Bandang 2:00 ng madaling araw, huminto ang kanyang truck malapit sa isang lumang bodega na kilala bilang kanilang kampo. Bumaba siya, sinindihan ang sigarilyo, at tinitigan ang lumang gusali. Butas ang bubong, basag ang mga bintana, ngunit nakikita ang malabong ilaw mula sa loob. Oras na, bulong niya. Binuksan niya ang likod ng truck, kinuha ang bidon ng gasolina, at ibinuhos ito sa buong kahoy na dingding ng bodega. Napuno ang hangin ng amoy ng gasolina. Mula sa loob, narinig ang malakas na musika at lasing na tawanan. Hoy! Sino dyan sa labas? Sigaw ng isang tao. Hindi sumagot si Kiko. Sinindihan niya lang ang pusporo. Ang unang apoy ay sumayaw sa dulo ng kanyang sigarilyo pagkatapos ay tumalon sa gasolina na nagkalat sa lupa. Sa isang iglap, nasunog ang kahoy na dingding, mabilis na kumalat ang apoy, dumila sa langit, gulo, sigaw, tunog ng mga taong tumatakbo palabas. Isang tao ang nakalabas. Itim ang kanyang mukha, puno ng uling. Ngunit nang tignan niya si Kiko sa harap ng gate, natigilan siya. Hindi ka tao. Tiningnan siya ni Kiko nang walang ekspresyon. Tao ako, pero kayo ang nakalimot maging tao. Inangat niya ang pistola at binaril ng isang beses. Ang tunog na iyon ay umalingaw-ngaw na sinundan ng isang malaking pagsabog mula sa loob ng bodega. Lumipad ng mataas ang apoy. Naging duguan na pula ang langit sa gabi. Ang amoy ng nasusunog na laman ay napuno sa hangin na may halong ulan na nagsimulang bumuhos. Kinabukasan ng umaga, natagpuan ng pulisya at mga residente ang mga labi ng gusali na naging abo. Sa gitna ng mga labi, isang sulat lamang sa pader na ladrilyo ang nakatayo pa rin, malinis na ang Maharlika Highway. Nakatayo roon si Kapitan Benito. Basa ang kanyang kapote, malabo ang kanyang mga mata. Alam niya na hindi pa ito ang katapusan. Dahil habang ang katarungan ay nabibili pa, laging may mga taong tulad ni Kiko. Mahina na nagtanong si Patrolman Jojo, Komandante, kung buhay pa siya, huhulihin ba natin? Tiningnan ni Benito ang abo na tinatangay ng hangin. Hindi. Minsan, upang labanan ang dilim, kailangan nating hayaan ang anino na manatili. At nang gabing iyon, nang muling dumilim ang langit, ilang driver na dumaan sa Maharlika Highway ang umamin na nakarinig ng mahabang busina ng 3 beses. Ang kakaibang tunog ng lumang Hino truck na sinundan ng bulong sa kanilang radyo na namatay, huwag kang matakot sa gabi. Nasa kalsada pa rin ako. Muling natahimik ang Maharlika Highway, ngunit hindi kailanman naging tunay na mapayapa. Dahil sa bawat pagtulog ng katarungan, si Kiko Ramos, ang multo ng burning truck, ay muling magigising. Nang tanghaling iyon, ang init ay nagbabaga sa aspalto ng Maharlika Highway na parang impyernong hindi pa namamatay.
Nakabantay ang mga pulis sa bawat interseksyon. Tense ang kanilang mga mukha, alerto ang kanilang mga mata. Ngunit hindi mga magnanakaw ang kanilang hinahanap, hindi mga mamamatay tao sa dilim. Hinahanap nila ang seguridad na matagal nang nawala. Nakatayo si Kapitan Benito na may gusot na uniforme at pagod na mukha sa ilalim ng matinding sikat ng araw, nakatitig sa isang malaking banderola na nakasulat, National Security Checkpoint para sa Maharlika Highway na walang karahasan. Sa ibabaw ng banderola, tila isang pangako. Ngunit para kay Benito, isa lamang itong pagtatago. Isang eleganteng paraan upang takpan ang masamang amoy ng katiwalian. Alam niya na ang checkpoint na ito ay hindi para sa pagsasaayos ng mga akyat bahay sa truck. Ang checkpoint na ito ay para punan ang mga bulsa ng mga nakasuot ng parehong uniforme na suot niya. Sa bawat checkpoint, pinahihinto ang mga driver ng truck, pinapatunayan ang kanilang mga papeles, lisensya, at rehistro. Para sa mga kulang, ang lumalabas ay hindi babala, kundi alok. Kung gusto mo ng mabilis, bayaran mo na lang sa lugar. Ang mga driver na takot ay pinipiling sumuko. Ang gusot na pera ay nagpapalit kamay na sinamahan ng mapanuksong ngiti ng mga otoridad na sinasabing nagpapatupad ng batas. At sa malayo, sa likod ng mga malalagong puno, may isang nakamasid mula sa likod ng bintana ng truck, si Kiko Ramos. Sinaksihan niya ang lahat mula sa malayo. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang bakal na tungkod hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Dati akala ko ang kaaway ko ay iyong mga nagnanakaw lang sa kalsada, mahina niyang bulong. Lumabas na ang mga bastos ay nakasuot din ng uniforme. Kinagabihan, unti-unting lumubog ang araw sa likod ng horizon ng Mindanao. Sinindihan ni Kiko ang makina ng kanyang truck, dahan-dahang dumaan sa checkpoint. 2 pulis ang huminto sa kanya. Walang ekspresyon ang kanilang mga mukha, ngunit mapanuri ang kanilang mga mata. Papeles, lisensya, at rehistro, sabi ng isa sa mga pulis. Ibinigay ni Kiko ang lahat ng walang imik. Mabilis na sinuri ng pulis pagkatapos ay tinaas ang kilay. Kalbo na ang gulong mo sa likod, maaaring matiket ka. Matigas na tinitigan siya ni Kiko. Kakapalit lang ng gulong 2 araw na ang nakalipas. Pero kung gusto naming i-check sa opisina, maaaring matagal, kuya, sabi ng isa pa na may kaswal na tono. Kung gusto mong maayos dito, alam mo na. Ang pera ay laging ang huling salita ng batas na nawalan ng buhay. Hindi gumalaw si Kiko. Dahan-dahang binuksan ng kanyang kamay ang drawer ng dashboard, kinuha ang lumang leather wallet. Ngunit hindi pera ang kinuha niya. Inilagay niya sa mesa ng checkpoint ang isang bagay, ang kanyang lumang plaka ng pangalan ng Philippine Army. Natigilan ang 2 pulis, nakatitig sa maliit na sulat sa metal na yon, Sarge Kiko Ramos, 402 ni Infantry. Biglang naging tense ang atmosfera. Ito ba ay sayo? Tanong ng isa sa kanila na may namamaos na boses. Mahina lang umiti si Kiko. Dati. Ngayon, driver lang ako, pero huwag mong isiping nakalimutan ko kung paano maghukom. Umurong ang pulis ng isang hakbang. Ngunit bago sila makapag-react, malakas na binato ni Kiko ang mesa, naging sanhi upang basag ang tasa ng kape na nakapatong dito. Ang malakas na tunog na iyon ay nagpatahimik sa buong checkpoint. Maraming tao ang namatay sa kalsadang ito, malamig niyang sabi. At kayo ay abala sa pagbibilang ng mga barya. Mas malala pa kayo sa mga bastos na pinatay ko. Nagpanik ang 2 pulis, sinubukan nilang kumuha ng pistola, ngunit mas mabilis si Kiko. Sinipa niya ang upuan patungo sa kanila, kinuha ang bakal na tungkod, at binato ang braso ng isa hanggang sa ito ay nabali. Nahulog ang pistola sa lupa. Malakas na umalingaw-ngaw ang tunog ng pagbagsak. Sumigaw ang isa sa mga pulis sa sakit. Ang isa ay tumakas palabas ng checkpoint. Lumapit si Kiko sa pulis na nakahiga, pinindot ang tungkod sa kanyang dibdib. Sabihin mo sa iyong pinuno, may sariling hukom na ang Maharlika Highway at hindi niya kailangan ng uniforme upang ipatupad ang batas. Sumakay siyang muli sa kanyang truck, sinindihan ang makina, iniiwan ang checkpoint na ngayon ay magulo. Sa salamin, nakita niya ang pulis na tumatakbo palabas habang sumisigaw, humihingi ng tulong. Ngunit hindi nagmalasakit si Kiko. Para sa kanya, wala nang makakapigil sa kanya. Ilang oras pagkatapos, sa himpilan ng pulisya ng rehiyon, ginanap ang isang emergency meeting. Nakaupo si Kapitan Benito sa dulo ng mesa, tense ang kanyang mukha. Inatake niya ang himpilan ng pulisya, mahina niyang sabi. Hindi na mga magnanakaw ang kanyang hinahanap.
Ngayon, nagsisimula na siyang umatake sa mga otoridad. Isang opisyal mula sa sentro ang tumingin sa kanya ng malamig. Hulihin siya. Buhay o patay. Sapat na ito para sa opisyal na dahilan. Tiningnan ni Benito ang walang laman na mesa sa harap niya. Ngayon lang kayo nagmalasakit pagkatapos atakihin ang nakauniporme. Nasaan kayo nang mamatay ang mga sibilyan gabi-gabi? Matatalim siyang tiningnan ng opisyal. Masyado ka nang nagsasalita, Kapitan. Kung gayon, hayaan mo akong magsalita sa huling pagkakataon, ganti ni Benito, nakatitig sa kanila. Hindi siya kriminal. Ginagawa lang niya ang dapat ninyong gawin. Ipatupad ang katarungan. Natahimik ang meeting room. Pagkatapos ay isang malamig na boses ang nagpasya sa lahat. Kung nakikiramay ka sa kanya, Benito, kung gayon, pareho lang kayo. At nang gabing iyon, opisyal na sinuspinde si Kapitan Benito. Samantala, patuloy na nagmamaneho si Kiko sa tahimik na kalsada. Sa langit, malakas ang ulan, bumabagsak sa windshield na parang libu-libong bala. Bumibigat ang kanyang prosthetic leg, ngunit matalim pa rin ang kanyang mga mata na nakatitig sa harap. Alam niya na ngayon, hindi lamang mga magnanakaw ang naghahanap sa kanya, ang estado ay naglagay na rin sa kanya sa listahan ng mga hinahanap. Ngunit hindi kailanman natakot si Kiko sa paghabol. Isang bagay lamang ang kanyang kinatatakutan, ang katarungan na namatay sa kamay ng mga nabubuhay. Nang gabing iyon, sa isang tahimik na kurbada, huminto siya, tiningnan ang langit. Sumiklab ang kidlat sa ulap, nagpapaliwanag sa kanyang maputlang mukha. Kung patay na ang batas, kung gayon, ako ang magiging libingan nito, mahina niyang sabi. Ilang araw pagkatapos ng insidente sa istasyon ng pulisya, ang Maharlika Highway ay naging lugar ng labanan. Nagpatrol ang mga pulis na nakauniporme sa araw at gabi. Samantala, sa radyo, ang opisyal na balita ay nagsabi na isang armadong lalaki na nagsabing dating miyembro ng Philippine Army ang umatake sa mga otoridad at pumatay ng ilang tulisan sa kalsada. Hinihiling ng pulisya sa publiko na huwag gumawa ng sariling hustisya. Ngunit sa totoong mundo, ang mga tao ay nagbigay-pugay sa pangalang iyon, Kiko. Para sa mga driver, siya ay isang bayani. Para sa pulisya, siya ay isang kriminal. Para sa maliliit na tao, siya ang katarungan na nagkatawang tao. Sa isang lumang kainan sa Quezon Province, ilang taong nakauniporme ang nakaupo habang nagbubulungan. Hindi sila pulis, hindi sila sundalo, kundi mga corrupt na opisyal. Mga bayarang tao na kinontrata ng mga tiwaling opisyal upang hulihin si Kiko bago pa siya magsalita ng mas marami. Alam namin na dadaan siya ngayong gabi, sabi ng isa. Lagi siyang dumadaan sa daan ng Nyog tuwing alas -12 ng hating gabi. Kung dumaan ang truck niya, sige, huwag ninyong bibigyan ng pagkakataon. At sa ibang lugar, malayo mula roon, naghahanda si Kiko. Nagpapalit siya ng gulong ng truck, sinusuri ang mga armas, at tinitigan ang salamin ng may pagod ngunit matatag na mukha. Kung ito ang kailangan tapusin ngayong gabi, hayaan na itong matapos sa parehong kalsada kung saan nagsimula ang lahat. Eksaktong alas 10 ng gabi, nagsimulang umulan ng mahina. Ang berdeng Hino truck ay dahan-dahang dumaan sa madilim na kagubatan ng Nyog. Sumasalamin ang mga ilaw ng truck sa mga putik, lumilikha ng mahabang anino sa basang aspalto. Mula sa malayo, narinig ang tunog ng motorsiklo. 6 na motorsiklo pagkatapos ay 8. Sabay-sabay na sumindihan ang kanilang mga ilaw. Pagkubkob, bulong ni Kiko. Welcome to hell. Sumabog ang unang putok. Tumama ang bala sa windshield, gumawa ng bitak na parang sapot ng gagamba. Ibinagsak ni Kiko ang manibela. Gumuwang ang truck ngunit kalmado pa rin siya. Alam niyang hindi maiiwasan ang lahat ng ito. Ang mga motorsiklo ay lumapit mula sa kanan at kaliwa. Sinubukan ng isa na umakyat sa pinto ng taksi. Ngunit biglang pinindot ni Kiko ang preno. Tumilapon ang katawan ng lalaki. Tumama ang kanyang ulo sa bumper ng truck at nabasag na parang pakwan na nahulog. Isa, sigaw ni Kiko sa gitna ng ugong ng makina. Pinindot niya ang busina ng 3 beses. Isang mahabang tunog na umalingaw-ngaw na parang tunog ng kamatayan. 3 motorsiklo pa ang sabay-sabay na lumapit. Ang isa ay binaril ang gulong sa harap na nagpaguho sa truck. Ngunit iyon mismo ang hinihintay ni Kiko. Ibinagsak niya ang manibela patungo sa kanila. Tumama ang mga gulong ng truck sa 2 motorsiklo nang sabay-sabay, ginulungan ang mga ito hanggang sa sumabog. Lumipad ang apoy sa gitna ng ulan.
Ang amoy ng gasolina na may halong dugo ay napuno sa hangin. 2. Sinubukan ang natitirang motorsiklo na tumakas sa kaliwang bahagi ng kalsada, ngunit ang Hino truck ay sumugod ng ligaw na parang mabangis na hayop na nawalan ng kontrol. Binalya niya ang mga ito mula sa likod, pinindot ang pedal ng gas hanggang sa umugong ang makina. Ang huling motorsiklo ay nasabit sa ilalim ng mga gulong sa likod. Ang katawan ng sakay nito ay nakaladkad ng 10 metro bago sa huli ay tumahimik. 3. Lalong lumakas ang ulan. Naghalo ang usok at apoy sa isang madilim na ulap. Ngunit bago pa man makahinga si Kiko, isang itim na jeep ang lumabas mula sa harap. Mula sa loob nito, lumabas ang isang hindi pamilyar na figura, si Kapitan Benito. May hawak siyang pistola, basa ang kanyang mukha sa ulan. "Tama na, Kiko," sigaw niya. "Nanalo ka na. Huwag ka nang magpatuloy." Huminto si Kiko. Nakatigil ang kanyang truck sa gitna ng kalsada. Mahina pa ring umuugong ang makina. Bumaba siya. Pilay ang kanyang hakbang. Ang kanyang prosthetic leg ay tumama sa mga putik. "Nanalo," sabi niya na may namamaos na boses. "Hindi ako kailanman nanalo, Kapitan. Nagpatuloy lang ako sa isang mundong talunan." Lumapit si Benito, nakatutok pa rin ang pistola. "Kung magpapatuloy ka, magiging halimaw ka na talaga. Alam kong hindi ka masamang tao." Tiningnan siya ni Kiko, nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa likod ng ulan, 2 sundalo na dating naglaban para sa parehong bandila ay ngayon ay nakatayo sa magkabilang direksyon. "Huwag mong ipantay ang akin sa mga nagtatago sa likod ng batas," malamig na sabi ni Kiko. "Hindi ako halimaw, Kapitan. Ako lang ang salamin ng mundo na hinayaan niyong mabulok." Dahan-dahang ibinaba ni Benito ang kanyang pistola. "Kung gayon, hayaan mong tulungan kitang huminto." Tiningnan ni Kiko ang langit na nagsisimulang pumuti sa kidlat. "Hindi ako makahinto, Kapitan. Bahagi ako ng kalsadang ito ngayon." At sa isang mabilis na kilos, umikot siya, lumukso sa truck at pinindot ang gas. Ang truck ay umandar sa harap, tumagos sa ulan, binangga ang bakod ng tulay. 2. Isang malaking pagsabog ang yumanig sa gabi. Lumipad ng mataas ang apoy, dumila sa langit, nagpapaliwanag sa mukha ni Benito na nakatayo ng walang magawa. Tumakbo siya patungo sa mga labi, sumisigaw, tinatawag ang pangalan na ngayon ay isang leyenda na lamang. "Kiko!" Ngunit ang natitira ay apoy lamang, ulan, at ang tunog ng 3 busina na dahan-dahang nawala sa malayo. Nang gabing iyon, muling natahimik ang Maharlika Highway. Ngunit ang bawat driver na dumaan ay sumumpa na nakarinig ng mabigat na tunog ng makina mula sa malayo at ang anino ng berdeng truck na mabilis na dumaan, nawala sa kurbada. Dahil kahit wala na ang kanyang katawan, ang kaluluwa ni Kiko Ramos, ang multo ng berdeng truck, ay binabantayan pa rin ang kalsadang iyon. Hindi na para gumanti, kundi para matiyak na walang sinumang bastos ang mangangahas na magpadanak ng dugo sa kalsadang iyon muli. At sa bawat 3 busina sa hating gabi, alam ng mga tao na buhay pa rin ang katarungan kahit wala na itong mukha ng tao. Nang umagang iyon, nakabitin ang hamog sa ibabaw ng mga labi ng tulay kung saan sumabog ang truck ni Kiko kagabi. Matindi pa rin ang amoy ng nasunog sa hangin, na may halong amoy ng gasolina at nasunog na laman. Patuloy pa ring nagbobomba ng tubig ang mga bombero sa mga labi ng metal na baluktot na parang tunaw na kandila. Nakatayo si Kapitan Benito sa gilid ng bangin. Basa ang kanyang uniforme, walang laman ang kanyang mga mata na nakatitig sa truck na naging abo na. "Linisin ang lugar, hanapin ang kanyang bangkay," mahina niyang sabi. Bumaba ang forensic team, tumagos sa hamog. Natagpuan nila ang mga piraso ng nasunog na katawan, tadyang, piraso ng kamay, at piraso ng basag na helmet. Ngunit nang makalap ang lahat, mahina na tumawag ang isang opisyal, "Sir, wala ang kanyang prosthetic leg." Ang mga salitang iyon ay nagpatitig kay Benito ng matalim sa ibaba ng bangin. Nawala na ang apoy, ngunit sa kanyang puso, ang baga ay nagsimulang magliliyab. Alam niya na walang patunay na namatay si Kiko dito. Walang plaka ng pangalan, walang plaka ng truck, kahit ang dashboard camera ay lubusang nasunog. Hindi siya ang tipo na basta na lang mamamatay, bulong niya habang tinitigan ang kulay abo na ulap sa silangan. 3 araw ang lumipas, ang balita tungkol sa pagsabog ng truck sa Maharlika Highway ay napuno sa pambansang media. Tinawag ito ng pulisya na aksidente ng isang baliw na driver. Ngunit alam ng mga driver ng truck ang higit pa roon.
Alam nila kung sino ang nagmamaneho ng truck ng gabing iyon. Hindi siya namatay, nawala lang. Alam mo ba, tuwing -2 ng madaling araw, may nakakarinig ng 3 busina sa kalsadang iyon. Mabilis na kumalat ang tsismis na iyon na parang apoy sa tuyong bukid. Pagkatapos, sa ika-4 na gabi, nagsimulang lumabas ang mga kakaibang insidente. Sa istasyon ng pulisya ng IE-212, natagpuan ang 2 miyembro ng bantay na patay. May butas ang kanilang mga dibdib. Durog ang kanilang mga mukha na parang binato ng matigas na bagay. Sa dingding ng istasyon ay may sulat na dugo, binalaan ko kayo. Dumating si Kapitan Benito sa crime scene na may maputlang mukha. Hindi ito ang estilo ng akyat bahay sa truck, sabi ng isa sa mga investigador. Hindi, mahina na sagot ni Benito. Ito ay kamay na sanay. At sa gitna ng mga bakas ng dugo, natagpuan niya ang isang bagay na nagpatigas sa kanyang katawan. Bakas ng bakal na paa, maliit, mabigat na nag-iwan ng marka sa basang lupa. 2 gabi pagkatapos, sa maliit na bayan ng Quezon Province, 2 dating miyembro ng grupong Bagyo ang natagpuang nakabitin sa tulay. Nakatakip ng sako ang kanilang mga bibig at sa bawat dibdib ay nakasulat ang numero 212, ang lokasyon ng istasyon ng pulisya kung saan dating namatay ang 2 otoridad. Nagdulot ng gulo ang balita na iyon. Isinara ng pulisya ang bahagi ng Maharlika Highway, naglagay ng banderola na nagbabawal sa pagdaan sa gabi. Ngunit mas naging ligtas ang pakiramdam ng mga driver. Sabi nila, kung may 3 busina, huwag kang matakot. Ibig sabihin, dadaan siya. Tinitigan ni Kapitan Benito ang malaking mapa sa kanyang opisina. Bawat lokasyon ng pagkamatay ay konektado ng pulang linya. Lahat ay bumuo ng isang spiral na ruta patungo sa lumang punto, kung saan nawala ni Kiko ang kanyang ama. Sa ilalim ng malabong ilaw ng opisina, bumulong si Benito sa kanyang sarili. Bumalik siya sa simula. Nilinis niya ang sarili niyang kalsada. Nang gabing iyon, mag-isa si Benito na pumunta sa kalsada. Mahina ang ulan, tumutulo mula sa kanyang berdeng beret. Sa malayo, narinig ang mahabang busina ng 3 beses. Huminto siya, pinatay ang sasakyan, at tumayo sa gitna ng kalsada. Kiko, kung buhay ka pa, nandito ako. Tigilan mo ito. Nagsusumamo ako. Umihip ang hangin, nagliparan ang mga tuyong dahon. Walang sagot. Tanging ang mabigat na tunog ng makina mula sa malayo ang dahan-dahang lumalapit. Lumitaw ang anino ng berdeng truck mula sa hamog ng walang ilaw, dahan-dahang dumulas na parang multo na bakal na naghahanap ng kasalanan. Tiningnan siya ni Benito na may luha sa mata. Nang dumaan ang truck sa harap niya, nakita niya saglit sa likod ng windshield. Isang tao ang nakaupo sa upuan ng driver. Madilim ang kanyang mukha. Isang kamay niya ang may hawak na bakal na tungkod at pagkatapos ay nawala ang truck sa kurbada. Isang buwan ang lumipas, nakalimutan na ng media ang pangalan ni Kiko Ramos. Isinara ng pulisya ang kaso bilang isang aksidente sa trabaho. Ngunit sa Maharlika Highway, lumago ang pangalan na iyon at naging leyenda. Ikinuwento ng mga driver ang kanyang kwento sa mga kainan sa gilid ng kalsada. Kung may lumabas na akyat bahay sa truck, mamamatay sila agad. Lumalabas siya kung may krimen. Hindi na siya tao. Ilang driver pa nga ang naglalagay ng maliit na bakal na plato na nakasulat, "Leay," sa kanilang salamin. Simbolo ng proteksyon mula sa tagapagtanggol ng gabi. Ngunit sa kabilang panig, patuloy na natagpuan ang mga bangkay. Hindi lamang mga akyat bahay sa truck, kundi ilang korap na pulis. Maging ang mga negosyante ng iligal na langis na sangkot sa pagnanakaw ng gasolina. Lahat ay namatay na may katulad na sugat. Durog ang dibdib dahil sa pagtama ng metal. At sa dingding na pinakamalapit, laging may sulat na may pulang spray paint, malinis na ang Maharlika Highway. Si Kapitan Benito na ngayon ay nagretiro na ng maaga ay nakaupo sa kanyang bahay sa Batangas. Pumuti ang kanyang buhok, malabo ang kanyang mga mata. Ngunit sa bawat pagkarinig niya ng balita na yon, nanginginig ang kanyang dibdib. Sumulat siya sa kanyang talaarawan, "Hindi ko alam kung buhay pa si Kiko. Pero alam kong habang may kawalan ng katarungan, hindi mamamatay ang kaluluwa ng sundalo na yon. Hindi siya multo. Siya ang ating lahat na pagkakasala na nagkatawang tao." Isang gabi may dumalaw kay Benito. Isang matandang driver ang dumating na may maputlang mukha, mahigpit na hawak ang kanyang sombrero. "Sir, kailangan kong magkwento," sabi niya na nanginginig.
Kagabi, inatake ako ng 3 tao sa kurbada ng Tagaytay. Sumakay sila ng motorsiklo, may dalang itak. Akala ko mamamatay na ako, sir. Pero bago nila ako hawakan, may tunog. Anong tunog? Tanong ni Benito. 3 beses na mahabang busina. Tapos may dumating mula sa makapal na hamog, matangkad, pilay, may dalang bakal na tungkod. Minsan lang siya umindayog, sir. 3 tao ang bumagsak. Ang isa ay basag ang ulo. Tumakbo ako. Nang bumalik ako, wala na sila. Matagal na natahimik si Benito. Tiningnan niya ang lumang larawan ni Kiko sa kanyang mesa. Larawan noong nakasuot pa siya ng uniforme. Nakangiti ng bata na may hawak na pulang-puti na bandila. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, mahina na bumulong, huwag mong hayaan siyang maligaw, Diyos ko. Sapat na ang kanyang pagdurusa. Samantala, sa Maharlika Highway Ave 1778, muling umihip ang malamig na hangin ng gabi. Basa ang kalsada sa ulan at kumapal ang hamog. Mula sa malayo, nakita ang isang lumang berdeng truck na dahan-dahang umandar. Sa likod ng manibela, ang figura ng isang lalaking nakabusot na jacket ay nakatitig sa kalsada na may malungkot na mata. Sa kanyang upuan, nakabitin ang lumang baluktot na plaka ng pangalan, Sarge Kiko Ramos. Pinindot niya ang busina ng 3 beses. Mahaba, mabigat, na yumanig sa hangin. Isang kuwago sa puno ng niyog ang lumipad at sa malayo, sumiklab ang kidlat sa langit. Tumigil sandali ang truck sa tulay kung saan namatay ang kanyang ama. Bumaba si Kiko, binuksan ang pinto at tumayo sa ilalim ng ulan. Ang kanyang prosthetic leg ay kumikislap sa tama ng kidlat. Samantalang ang kanyang kamay ay nakahawak sa bakal na tungkod na baluktot at kalawangin na. Tatay, bulong niya. Ligtas na ang kalsadang ito ngayon. Binantayan ko na tulad ng itinuro mo dati. Umihip ng mahina ang hangin. Lalong lumakas ang ulan. Mula sa malayo, malabo ang tunog ng sirena ng pulisya. Ngunit hindi lumingon si Kiko. Sumakay siyang muli sa kanyang truck, sinindihan ang makina at dahan-dahang nawala sa gitna ng hamog. Kinabukasan ng umaga, may natagpuan ng isang road worker sa tabi ng tulay. Isang piraso ng puting tela na nakatali sa bakal na tungkod ang nakatayo sa putik na lupa. Sa ilalim nito ay may sulat na may uling na nagsasabing, ang pagpapatupad ng katarungan ay hindi nangangailangan ng pangalan. Tinitigan ito ng opisyal ng matagal. Pagkatapos, nang hindi niya namamalayan, yumuko siya bilang paggalang. Mula ng araw na yon, tuluyan nang nagbago ang Maharlika Highway. Wala nang akyat bahay sa truck. Wala nang panunuhol sa mga checkpoint. Wala nang driver ng truck na natatakot sa gabi. Ngunit sa bawat madilim na kurbada, sa bawat pagtama ng kidlat at pag-ihip ng hangin, ang mga naglakas loob pa ring gumawa ng kasamaan ay makakarinig ng 3 busina. Ang mga driver ay alam na may tagabantay pa rin ang kalsada. Hindi siya anghel. Hindi siya multo. Siya si Kiko Ramos, ang sundalong nawalan ng paa, ngunit hindi nawalan ng kaluluwa. At ang Maharlika Highway, ang mahabang kalsada na kumain ng dugo ng ama at anak, ngayon ay naging tahimik na libingan para sa mga makasalanan na hindi nagkaroon ng pagkakataong magsisi. Salamat sa mga kaibigan na nag-like at nag-subscribe. Naway laging bigyan kayo ng ala ng kalusugan, mahabang buhay, maraming biyaya, at pagpapala sa inyong buhay. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ye!